Tinawag ni Congressman Paulo Duterte na bangag ang administrasyon sa issue ng foreign policy. Buwelta naman ng palasyo, kailangang hindi matulad sa nakaraang inutil daw na administrasyon pagdating sa usapin ng China. Nasa frontline na balitang yan si Ito si Pulong talaga, yung pagiging bangag ng pamilya nila ipinapasa sa administrasyon. Nakagawa lang sila ng AI na panlilin lang sa mga Pilipino, pinarir na po nila. Inaraw-araw ba naman? Di ba? Gawain po yan nila. And then, Pulong naman huwag ka naman papatol sa babae. Di ba? Yung patubulan mo yung lalaki. Diba? Yung tapang nyo, kailangan ilabas nyo sa yung katotohanan ba, diba? Hindi yung tapang nyo hanggang pang social media lang. Mamaya may maghamon sa'yo, Pulong na maghamon sa'yo, mag-chess kayo sa sa labas, baka mamaya hindi ka magpakita kasi natatakot ka. Huwag naman gano'n. Pakita mo yung katabangan ng mga Duterte ko, no? So, ito po, bigyan po natin ito ng reaksyon. Itong banat po ni Pulong dito sa Malacanang, sa palasyo, no? Siyempre, yung buwelta naman ni Atty. Claire Castro. So, siyempre, bago po tayo magtuloy-tuloy dyan, yan, kung bago pa lang dito sa ating YouTube channel, huwag kalimutan mag-like, share, subscribe, para naman po maging updated kayo sa lahat ng mga uploads natin. At syempre, may TikTok po tayo, may Facebook, sana po yung suporta. So, tuloy po natin ang video nito, mga pre. Bill Montalvo. Muli na namang uminit ang banggaan sa pagitan ng palasyo at pamilya Duterte sa gitna ng mga issue sa West Philippine Sea. Yan po si Pulong ay attack dog ng China. Hindi lang po siya attack dog ng China, kundi tagapagtanggol pa po ng China. Pag ang China ng api sa atin, no comment po sila. Mukha pa lang ni Pulong, Pulong, doon ka na lang tumakbo ng pagkakongresista sa China. Hindi ka nababagay sa Pilipinas. Hindi namin kailangan ng mga aso dito sa Pilipinas. Aso, yung may lahing aso ba? Aso ng China. Hindi namin kailangan yun. So, please lang, Pulong, mag-impake ka na sana, no? Lumipat ka na ng China. Grabe ka naman. Mas maiintindihan pa kita, Pulong, kung kahit pa paano pinagtatanggol mo yung mga Pilipinong inaapi ng Chinese. Mga Chinese, di ba? Kung ikaw ay pinagtanggol mo sila, mas maiintindihan pa kita Di ba? Pero wala One-sided ka masyado, Pulong. Klaro yan. Sa kanyang press con, binanata ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro si Congressman Paulo Pulong Duterte matapos tawaging bangag administration ang kasalukuyang pamunuan. Yun lang naman kaya nila yung mga trash talk. Kasi hanggang dyan lang po yung utak nila. Hindi po nila abot, no? Yung ginagawa ng ating mahal na Pangulo. Kasi grabe na po, no? Nahigitan na po ni PBBM. Sa 1 year pa nga lang si PBBM pagkapangulo, nahihigitan na yung 6 years na digong noon. 1 year pa lang yan paano pa kaya ngayon? Magpo 4 years na, edi sobra-sobra. Sobra-sobra ang pagiging inggit ngayon ng mga Duterte. Diba? Kaya ang pangalan po ni PBBM, gusto nilang pabagsakin, sirain. Diba? Para yung mga nagawa na maganda ng ating mahal na Pangulo ay makalimutan ng mga Pilipino, pero hindi ganun Hindi ganun kadali, hindi kami ganun may utak kami, 'di ba? Hindi kami maniniwala sa mga taong alam na namin yung totoong ugali. Yung ginagawa nyo, mind conditioning yan, yung pulburon, 'di ba? Yung weak leader, yung mind conditioning yan, pero hindi po tatalab yan sa totoong sumusuporta sa administrasyon. Kahit ngayon dilawan, hindi tatalab yan Diba? Alam na ng dilawan. Yung totoong dilawan hindi yung nagdidilaw-dilawan lang. Tingnan mo, dilawan, sinusuportahan yung administrasyon. Bakit? Magaling po yung Pangulo natin diba? Mga Duterte, sinusuka po ng dilawan. Diba? Ang bihira naman. What can we expect from the Dutertes? They are pro-China. Kung matatandaan niyo po, sinabi niya, Duterte says he is inutil. Naku po!
Si Digong pala yung nag-down sa sarili niya. O baka mamaya sabihin nyo, sinisira niya yung Pangulo. Binabagsak niyo si Duterte. Hindi po kami naninira. Si Digong po mismo yung may sabing siya yung inutil. Oo, binanatan niya mismo at dinaw niya mismo yung sarili niya, which is totoo naman. Nakikita ko naman yung pagiging inutil ni Digong. Ha? Yung kanyang mga pangako hindi niya mapatupad. So, inutil ka. 3 to 6 months, jet ski. Oh, ano pa ba? Yung murang bigas, hindi niya na mapatubad. Lahat po, nagmahal sa panahon ni Digong. Oh, diba? Cannot do anything against China Sea aggression. Oh, wala talaga siya magagawa sa China. Bakit? Aso-aso lang po siya ng China. Maribusip. Siguro natatandaan niyo po ito. So sila ba, mga anak, sila po ba ang kukontra sa kanilang ama? Iginiit pa ni Castro, hindi dapat inaalipusta ang layunin ng Pangulo na palakasin ang sandatahang lakas at ituloy ang modernisasyon ng AFP. Ganito kasi yan. Nakikita ko ni Tulong na yung modernisasyon, okay? Nabubulol ako, sorry. Modernisasyon ng AFP ay talagang nagle-level up po. Okay? So, masakit yun sa mata ni Pulong. Ang gagawin ni Pulong dyan, siguro, ida-down ko yung Pangulo para magmukhang mababa, di ba? Oo, paparating ko sa mga Pilipino. Ito'y aking opinion lang, reaksyon, ano? Oo, paparating ko sa mga Pilipino na wala namang nagawa yan si BBM. Wala namang ano yan, di ba? Ganun pa rin yung nangyari. Kasi kung mahihigitan nga naman sila ni PBBM, masisira ang pangalang Duterte na matagal nang sira. Okay, sira na nga, masisira pa, yari, di ba? O kasi bakit? Pupuriin si PBBM eh. Ang sasabihin ng mga Pilipino, si PBBM lang nakagawa niyan. Hindi nagawa ng nakaraang administrasyon yan. At doon natatakot ang mga Duterte. Oo, kasi may ambisyon pa sila sa 2028. Kung tuluyang sira na nga yung pangalan nila, tuluyan pang masisira ngayon, paano na po sila sa 2028? Wala na. Finish na po. Kailangan lang pong lumakas din ang ating puwersa at hindi tayo magaya sa nakarang administrasyon na inutil. Simple, pero masakit. Tuturing pagdating sa China aggression. Agad namang bumuelta si Congressman Pulong Duterte sa kanyang Facebook page. Tinawag niya ang mga komento ni Castro na historically ignorant at puro satsat na walang research. Puro satsat na walang research. Ayan na nga, pinakita na nga, Pulong! Bulag ka ba? Anong puro satsat na walang research? Yan! Pulong! Diyan mo makikita po na pinakitaan mo na siya ng ebidensya, sasabihan ka pang walang research. Automatic po, bangag si Pulong. Tuloy natin. Facebook page. Tinawag niya ang mga komento ni Castro na historically ignorant at puro satsat na walang research. Sa ilalim daw kasi ng Duterte administration, naabot ng AFP ang record level na modernization na hindi nagawa. Naabot! Sige, pagbibigyan kita sa salitang yan, naabot. Okay? Naabot. Pero madaling sabihin yan. Dapat may patunay ka pa rin. Di ba? So, pagbigyan kita, naabot. Pero naabot lang. Si PBBM nahigitan pa eh. Nahigitan pa yung naabot nyo. Paano na yan? So, ganun talaga kayo. Weak. Ang tatay mo, weak leader talaga. ng ilang dekada. Kung yan daw ang inutil para kay Castro, edi para niyang tinawag na walang kwenta ang modernisasyon ng AFP. Dagdag pa ni Pulong, zero ang foreign policy ng Marcos administration at todo pa-cute daw sa Amerika. Todo pa-cute daw po sa Amerika ang administrasyon ngayon. Sa panahon ni Digong, hindi lang po si Digong nagpapa-cute sa China, kundi pinalian pa siya sa leeg, nilagyan ng kadena dito, ginawa siyang aso. Ginawa siyang attack dog. Diba?
Yung mga pinagsasabi nyo, babalik yan sa inyo. Mariusip naman. Sa isa namang pahayag ni Castro, sinabi niyang ang tapang ni Pulong ay dapat ipamala sa tamang lugar at hindi sa bar. Oh. Pasimpleng Huwag patot siya. kasi huwag kasi sa bar. May paganyan-ganyan ka pa dun sa bar, oh. Eh, paano pag may maghamon sa'yo, Pulong? Hamunin ka ni Carbonell, duelo kayo. Papalag ka ba? O, malaman-laman natin mamaya, Carbonell, hinamon si Pulong. Magduduelo sa luneta. O, ang tanong, papalag ka ba? O, diba? O, matapang ka naman sa bar. O, sa luneta kaya, lalabas kaya yung tapang mo. Pag halimbawa, etong si Carbonell, hamunin ka bigla. Ha? Kasi maling-mali na yung ginagawa mo. O, sabihin ni Carbonell mamaya, wala namang sinabi si Carbonell na hahamunin ka. Yung sa akin lang naman, baka may mangyaring ganun. Pag ikaw naman yung hinamon, papalag ka kaya. O, darating ka kaya. Diba? Alam mo naman si Carbonell O, pag mali ka, magkakaalaman sa duelo, diba? O, matapang kayo Sobrang tapang mo na Pulong abangan po natin, nanawagan tayo kay Carbonell. Sana magbigay siya ng komento dito sa issue dito na ginawa pong bangag yung Malacanang, di ba? Pangit naman kasi yung ganon, puro lang ng trash talkan Ikaw naman kasi yung nauna Ang Malacanang sumasagot lang. Tuloy natin. Kada sa kongresistang minsan ang na-issue sa isang eksena sa bar. Hindi rin napigilan ng ilang mambabatas gaya ni Akbayan Representative Percy Sindanya na makisali sa bangayan. Pinuna kasi ni Pulong ang sinabi noon ni Sindanya na malapit na ang Day of Reckoning o araw ng paniningil sa mga Duterte. Nagsimula raw yan nang maaresto si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Giit ni Sindanya, noong September 21 pa niya ito sinabi, bakit ngayon lang nag-react? Ibig sabihin, loading po si Pulong. Nag-loading. Ang tagal na palang sinabi, ngayon ka palang nag-react. Lutang ka. Delay po yung reaction mo. Parang napaso ka ngayon, kinabukasan ka pa sumigaw. May kakaiba kung gano'n. Tatawag-tawag kayong bangag sa Malacanang, kayo pala yung delay mag-react Asus, Mariusip naman. Ang nakakaloka doon, they are reacting to a statement that I made, I think that was a month ago. Ngayon lang nakaisip siguro ng sagot sa sinabi natin. Dagdag pa ni Sindanya, mas sipagan pa sana ni Pulong ang paggawa ng batas kaysa sa paglabas ng statement laban sa mga kritiko. Nagbabalit. Oo nga, sipagan mo na lang Pulong. Diba? Pakita mo, nakarapat-dapat ka sa 2028. Sipagan mo na ngayon. Magtanim ka na ngayon para sa 2028 may anihin ka. Pero wala Malabo ito si Pulong. Magaling lang siyang mag-trash talk, mga ganon. Sus, Mariusip. Hanggang dyan ka lang, pang low level ka lang. Yun yung nakikita namin dyan. So, abangan po natin, malay nyo, anong sabihin ni Carbonell. Masyado nang matapang ko si Pulong. Matapang sa bar nga, may saksak pa siya doon. So, tingnan natin kung malay mo, may duelo na mangyari. Mag-chess sila doon. Diba? Manonood po tayo. Diba? Manonood tayo. Laro naman yun tulak nung isa diba? Napakasaya. So, ito naman mga pre, bigyan po natin ng reaksyon itong about sa Pogo na to na pinagbabawal na po ng Pangulong Bongbong Marcos. Ayun matapos ang mahabang panahon ng pagdududa, eto na ang matinding pasabog ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ayan may pasabog. Hindi na siya paligoy-ligoy pa. Hindi na po siya paligoy-ligoy Tuluyan nang ipinagbawal ang pugo sa buong bansa. Ayon kay PBBM, tapos na ang panahon ng negosyong nagpapasok ng krimen, korupsyon at kasamaan sa ating lipunan. Panahon na raw para wakasan ang mga operator na ginagawang laruan ang batas at ginagamit pa ang Pilipinas para sa iligal na gawain. Maraming natuwa kasi sabi nga nila mga pre,
Hindi lahat ng kumikita, tama. Which is agree po ako dyan, ha? Mas pipiliin ni PBBM ang kaligtasan ng taong bayan kaysa sa buwis na dulot ng mga mapanlinlang na negosyo. Simula pa lang ito. Mula SONA noong 2024 hanggang ngayong taon, hindi tinatantanan ng administrasyon ang mga pogo. Libo-libo ang nahuli. Daan-daang pasilidad ang pinasara at ngayon, batas na mismo ang nagpapatahimik sa kanila. At sa mga sangkot, huwag na kayong umasa. Sabi nga ni PBBM, walang mataas, walang mababa, lahat ng may kasalanan, mananagot. At mukhang wala nang sasantuhin ang ICI. Ayan ha. Ayon mismo sa utos ng Pangulo. Kung may sasampa ang kaso ngayong Nobyembre, abay may mga magpapasko sa loob ng kulungan. Yan po yung pinangako ni Pangulong Bongbong Marcos. Isang bansang ligtas, desente, at may dangal. Tandaan nyo, sa ilalim ng liderato ni PBBM, ang kaligtasan ng Pilipino ay hindi ibinebenta kailanman. Diba? Ganun po. Desente po ngayon. Hindi katulad noon, dugyot. Panahon ni Digong, dugyot po ang administrasyon noon. Ang batas, hindi sinusunod, bang na lang, papasok sa bahay. Bakit? Kasi po sila ay meron pong tinatawag na reward money. Naniniwala po ba kayo sa reward money? Meron po. Try kong ipakita ito sa inyo. Pakita ko lang sa inyo, ha? Ang kalaban niya dito, sarili niya. Kasi baka sabihin nyo, sinungaling ka ballpoint man. Okay? Hindi, at tayo naman po, sa katotohanan lang, hindi naman po tayo magsisinungaling. Bongo versus bongo. Ganito po, kasinungaling ang taong lutang na ito. Itong si Bongo. Bakit po lutang? Kasi sinabi niya wala daw reward money. Tapos sinabi niya rin na meron daw. Ano ba talaga? Di lutang ka, di ba? Ito po, panoorin po natin ito. Nabanggit rin po niya, nandiyan po rin po yung reward na kanyang sinabi noon, 1 million po sa mga Ninja Cups, patay. Pag buhay, kalahating milyon lang po. Pag lumaban, 2 million. Wala pong reward system na sinasabi nila ngayon. Masyado pong baseless accusation po ito. Baseless? Sarili mo mismo yung kalaban mo. Wala daw reward system. Diba? Bongo versus bongo nga eh. Lutang versus lutang. Diba? Yan po yung problema. Pag buboto kayo na may lahing in-check na walang pagmamahal sa bansa. Yan, boto nyo pa yan. Iboto nyo pa yung lutang na to. Sige. Number 1 sa pagiging lutang dito sa Pilipinas. Lutang. Iboto nyo pa. Napakasinungaling mo, Bongo. Wala ka talagang kwenta. Diba? Sabi mo walang reward money. Tapos sabi mo meron din. May 2 million, may 1.5. I think may 500,000 pa ba? May 500,000 ba? Ang dami po. Daming pakulo nila noon. Kaya po yung Pilipinas po noon hindi po naging desente. 'Di ba? Wala po mga negosyante na pumasok dito sa ating bansa para magtayo ng kanilang mga negosyo. Wala po. Kasi basura po sa panahon ni Digong yung ating bansa. Ginawa po nilang tae yung Pilipinas sa panahon nila. 'Di ba? Mabuti na nga lang ngayon, nilinis na ng disenteng presidente na si PBBM. 'Di ba? So, ganun po yun mga pre. Suportahan po natin ang ating Pangulong Bongbong Marcos hanggang dulo. So, anyway, yun lang yung ating reaction dito. Pero syempre, bago po tayo magtapos sa ating video ngayon, kung bago ka pa lang dito sa ating YouTube channel, huwag kalimutan mag-like, share, and subscribe para naman maging updated ka sa mga uploads natin. May TikTok, may Facebook po tayo. Sana po inyong suportahan yan.
Siyempre, pasalamatan ko lang po yung ating mga bagong subscribers. Maraming salamat po sa inyo lahat. Ayan na, so kita-kits po tayo sa susunod na video. Ingat po, Allah.